Mag-iingat kayo sa biyahe. Bilin ni Mama. Maluhalo ito nagpaalam sa amin. Mabilis ko tong niyakap at hinalikan sa pisngi. Ganon din ang ginawa ko kay Papa. Welcome po kayo sa bahay anytime na gusto niyong bumisita, sabi ni Leo. Niyakap din sila ni Leo bago kami sumakay sa sasakyan. Ingat kayo Valeria and Ronald. Baling ni Mommy kay Mommy at Daddy. Thank you, bisita na lang kayo ng madalas sa amin. Tatawagan kita palagi Ina. Anang Mommy bago niyakap si Mama. Nagkamay si Papa at Daddy. Bago ang mga ito, tuluyang nagpaalam sa isa't isa at pumasok sa sasakyan nila. Bye Mama, Papa, aalis na po kami. Paalam ko sa kanila na mag-start ang engine ng sasakyan. Mag-iingat kayo Maria at Leo, drive safely. Si Lia Marie, wag niyong pababayaan, bilin ni Papa. I will Papa, thank you so much, I love you. Sabi ko saka kumaway sa kanila ni Mama. Tinignan ko sila si Papa at Mama gamit ang side mirror ng mandar ng sasakyan. Magkayakap sila habang kumakaway sa amin. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Bumaling ako sa bintana para hindi mapansin ni Leo ang sunod-sunod na pagtulo ng luha ko. Masaya ako dahil sa wakas nagkaayos na kami ni Papa. Pero napuno ng kalungkutan ang puso ko dahil iiwan ko na naman sila. Nakasunod sa amin ang kotse nila Mommy at Daddy. Leo, palitan tayo mag-drive. Mahabang biyahe natin. Baling ko kay Leo na masigurong maayos ng sarili ko. No, I'm fine. Tanggi niya. Habang nasa daan ang mga mata nito. Wala ka bang tiwala sa akin? Kunot nung tanong ko sa kanya. Saglit naman itong sumulyap sa akin. Siyempre, meron Maria. Mabilis na sabi niya sabay baling sa akin. Heist, fine matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nangangali ng kamay ko. Pagsuko niya. Napangiti ako at binalingan si Lia Marie nakapwesto sa backseat. Abala ito sa paglalaro ng games na naka-install sa phone ko. Lia Marie, okay ka lang dyan? Tanong sa anak ko. Yes, Mommy, I'm fine. Sagot niya habang nagpipindot sa phone niya. Hindi niya nga ako nagawang tingnan eh. Tumingin ako sa side mirror. Nakasunod pa sa amin ang kotseng minamaneho ni Daddy. Napabaling ko kay Leo na mag-ring ang phone nito. Gamit ang isang kamay kinuha niya yon mula sa bulsa ng slacks niya. Hello, Miss Amonte. Rinig ko sagot sa kabilang linya. Okay, just send me the email. Sabi nito sa kausap habang nasa daan siya nakatuon. Wait, I check. Nito sa baba ng linya. Ako na mag-check ng email mo. Presenta ko. Baka madisgrasya pa kami. Kahit kailan talaga, hindi niya magawang ihiwalay ang trabaho sa katawan niya. Kinuha kong phone niya at inabot niya yun sa akin. Nangunot ang noo ko nang makitang may password yon. Password? Baling kong tanong sa kanya. Kiss me, tugon nito. Anong password ng phone mo? Ilis sa tanong ko. Kiss me, mabilis na sabi niya. Akala mo mapaprank mo ko? Nag-type ako sa keyboard ng kiss me. Napamaang ako at bumagsak ang balikat ng invalid ang password. Ano ba kasi yung password nito? Inis na sabi ko. Halos sumusok ang ilong ko sa inis. Tumawala naman siya tumiling-iling. Kiss me wife. Aniya? Pinagloloko-loko mo ba ako? Taas kilay na tanong ko. Nope, just kiss me. Ibibigay ko sa yung password. Sabi niya, nanikita mga mata ko at napabuntong hininga. Anong meron sa cellphone na to? Umangat ang pangupo ko sa kinauupuan at dinampian ko ng labi ang pisngi niya. Mabilis lang yun at bumalik agad ako sa kinauupuan. I love you. Napatingin ako sa kanya at napakurap-kurap. Mali ba ako na narinig? Lumunok ako bago nag-type ng I love you sa keyboard. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagpipindot. Masyado akong apektado sa sinabi niya. Halos mapatalon ako sa tuwa na mabuksan kong phone niya. Nawalang ngiting na mutawi sa labi ko at napalitan yun ng pagkagulat na magitang wallpaper niya. Picture ko yun na kinunan nun sa Switzerland. 7 buwan akong buntis kay Lia Marie. Background ko yung Marian Waterfalls. Saan niya nakuha ang picture na to? Are you surprised? Napamanga ko ng tingin kay Leo na nakatingin din sa akin. Gumiti ako sa kanya at tumango. Hindi ko to inaasahan. Hindi ko naman inutos sa kanya na i-wallpaper niya ako. Pero nagkusa siyang gawin kaya parang hinaplos ang puso ko ng paulit-ulit. Binuksan kong email niya na pinagsend sa kanya ni Miss Amonte. Binasa ko nakalagay sa email. Oh, may urgent meeting ka daw bukas ng 6 a.m. Sabi ko kay Leo matapos mabasa ang email niya. Ganun talaga yun kaaga? Tanong ko sa kanya. Yeah, my earliest meeting is 12 a.m.
All the foreigners I'm meeting with there so they don't care what time they want to talk and see me. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. Akala ko madali lang maging CEO, hindi pala madali. Napasandal na lang ako sa headrest ng upuan ko at pinikit ang mga mata. Napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman ng malambot na higaan. Tumambad sa akin ang modern furniture with high quality materials with best finishing ng buong silid. Napamaang ako nang nilibot ang paningin sa buong paligid habang naghihikaba. Kaninang kwarto to? Kilala ko sinong nagmamayari ng amoy na naaamoy ko. Kay Leo, itong unang beses nakapasok ako sa kwarto niya. Tumayo ako at naglakad patungong curtain wall na gawa sa salamin at hinawi ang kortina. Madilim sa labas, ano oras na ba? The large retaining wall and the resulting narrow passage behind the building were treated with equal care as the main garden area overlooking the picturesque scenery. Sobrang haba pala ng tulog ko. Naglakad ako patungong luxury L-shaped mini sofa na gawa sa jam and sigan wood, artificial leather and foam. Napatayo ko at naglakad papunta sa wall na may mga nakadikit na picture frame. Napangiti ako nang makita ang picture naming tatlo ni Leo at Leah Marie doon sa beach na pinuntahan naming kuha ni Manong. Nandun din yung picture naming lumabas sa internet nung hinalikan ko siya sa pisngi. Napakong tingin ko sa solo picture ni Leo. Naka-uniform to na pang piloto. Lumawak ang ngiti ko. Napakagwapo niya sa picture na yon. Marami pa ako nakitang picture doon ni Leah Marie. Nung nagbike sila ng daddy niya, may picture din siya habang kumakain at habang nanonood ng cartoon sa TV. Hindi ko alam na photographer pala si Leo. Ang ganda ng kuha niya. Napakot na laki ang mga mata ko nang makitang dalawang solo picture ko. Nakasuot ako ng swimsuit na kulay green habang inahawi kong buhok kong nililipad ng hangin. Teka, eto yung nag-beach kami. Kinuhanan niya pala ako ng picture ng walang pasabi. Napabaling ako sa likuran ko nang mapansin ang kumpul-kumpul na mga paper bag galing Ayala Mall. Kunot-noo ko naman yung tiningnan at kinalkal ang laman isa-isa. Naglalaman naman ngayon ng mga damit pambahay, undergarments at mga dress na pwedeng isuot sa mga specials occasions. I'm glad you're awake. Napaangat ako ng tingin na magsalita sa Leo na kagagaling lang sa banyo. Basa pang buhok nito na medyo magulo at nakataplas lang. Akala ko ba palitan tayo mag-drive? Bakit hindi mo ko ginising? Nakasimangot na tanong ko. Nataranta ko nang lumapit sa akin at upo sa tabi ko. Amoy na amoy ko shower gel niyang ginamit. Sobrang sarap ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Tugon niya. Sobrang mahal naman ng mga price ng mga to, Leo. Pwede ko naman kunin sa kondo ko yung mga gamit namin ni Leah Marie para hindi ka na gumastos. Isa pa, hindi naman ako sanay sa mga mamahaling gamit. Baling ko sa mga paper bag kahit million pang kinikita niya. Hindi pa rin siya pwedeng magwaldas ng pera para lang sa amin ni Leah Marie. Mas gusto ko pang pagtiisan ang mga luma kong gamit. Maayos pa naman ang mga yon at hindi pa naman gaano kaluma. Hindi naman ako materialosang babae kahit galing ako sa marangyang pamilya. Hindi pa rin hinayaan ng mga magulang kong may spoiled ako sa materialistic things. Don't mind the price. Hindi naman akong bumili ng mga yan. Nagpasalamat ka kay Ismael at Kevin. Wedding gift daw nila kaya pinadalang mga yan dito. Sa kasamantalahin na natin na pagkakataon, minsan lang maging mabait ang dalawang yun eh. Pahayag niya. Napanganga ako sa tinura nito. Ang manyakis ni Ismael na yun? Kaagad na namulang pisngi ko nang maalala mga Victoria's Secret na undergarments na nakita ko kanina. Paano niya naman nalaman ang size ng bra ko? Bakit ang aga-ata ng wedding gift nila? Mas excited ba sila kaysa sa atin? Tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat lamang to. Breakfast is ready, let's go Maria. Hinawakan itong kamay ko at hinila ako papalabas. Breakfast? As in umagahan talaga? Hindi ba't madilim pa sa labas? Ano oras na ba? Anong oras tayo nakauwi? Sunod-sunod kong tanong kay Leo habang sabay kami naglalakad patungo sa kusina. 3 a.m. the morning, mabilis sa tugon niya. Napanganga naman ako at bumaling sa labas. Ganon kaaga? Bigla kong naalala na may meeting pala siya, 6 a.m. in the morning. Napansin ko sipling pagmasahe niya sa kaliwang braso niya at pati sa batok niya. Gusto mo ba ng masahe? Tanong ko sa kanya, binalingan niya naman ako at ngumiti. No, I'm fine. Matatanggal din to mamaya. Tanggi niya, pinagihilan niya ako ng upuan. Wala akong imik na umupo doon. Ikaw ang nagluto niyan, usisa ako na makita mga pagkain nasa hapag. Hindi yun sunog kaya nakapagtataka kung siyang nagluto nun. Nope, si Mami, nagluto siya bago umalis. Kakaalis lang ng daddy bago nang magising ka. Pahayag niya.
Tinamaan naman ako ng hiya. Yung magiging in-laws ko, sila pa talaga nagluto ng dapat akong gumagawa. Naku naman, nakakahiya. Napatingin ako kay Leo nang lagyan niya ng sinangag ng kanin ng plato ko. Gusto mo ng kape? Baling ko tanong sa kanya. Yes please. Nakangiting tugon niya. Tumayo ko mula sa pagkakaupot kumuha ng 2 mug ng baso at nagtimpla ng kape. Bala ko mag-grocery para bumili ng mga ingredients sa Graham. Madaming pinadala sila papa na hinog na mangga. Sayang naman yun, kung masisira lang, gagawa din ako ng mango jam. Ano sa tingin mo? Baling ko tanong kay Leo na matapos ako sa pagtimpla ng kape. Umuusok ang mug nang iabot ko sa kanya. Ikaw ang bahala, pahayag niya. Ang dami na sinabi ko, yan lang ang sasabihin mo. Nakasimangot na sabi ko. Humigop muna siya ng kape sa mug niya bago ako sinagot. Mahaba bang dapat kong sabihin? Inosenteng tanong niya. Hindi ko siya kinibo para makabawi ako. Kinuha kong kutsara at tinidor at nagsimulan lantakan ang mga pagkain nakahain sa mesa. Napapitlag ako nang ipalibot nila yung mga braso sa bewang ko. Anong ginagawa mo? Takang tanong ko sa kanya. Ang bilis mo pala magtampo. Nagpipigil sa pagtawang sabi niya. Binilisan kong pagkain para bitawan na ako ni Leo. Pero mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa bewang ko nang matapos ako. Kinuha kong kape ko at humigop doon. Hindi ka kakain? Tanong ko, umiling-iling lang siya. Sundan na kaya natin si Leah Marie? Nasamid ako sa pag-inom ng kape dahil sa sinabi niya. Muntikan ko pa yung maibuga sa kanya. Binitawan ko na yung mug ng kape ko at pilit na tinanggal ang mga braso niya nakapalibot sa bewang ko. Tamang-tama na naman Maria. It's already 4 AM nang aakit ang bulong niya sa akin na mas lalong kinalaglag ng pangako. Napaawang labi ko na mag-umpisa ng mga kamay niyang maglakbay sa katawan ko. Mabilis ako lumayo sa kanya at napatayo sa kinuupuan. Tumigil ka Mr. Del Blanco, singhal ko sa kanya at tumalima. Mabilis ang paghakbang ko papunta sa kwarto ni Leah Marie. Napasigaw ako na bigla niya akong buhatin. Mabilis kong niyakap ang leg niya sa takot na mahulog. Don't do it, hindi pa tayo kasal no? Nagpupumiglas na sabi ko, sunod-sunod ang paglunok ko nang ibaba niya ako sa malambot na sofa. Pakaramdam ko na tuyuan ng laway ang lalamunan ko. Nabuo nga natin si Leah Marie kahit hindi tayo magkakilala, hindi ba? Bulong niya, nakatitig siya sa mga mata ko habang ginagawang pagpapainit sa katawan ko sa pamamagitan ng paghaplos sa balat ko. Hinawakan ko malikot niyang kamay at nilabanan ang pagtitig niya sa akin. Noon yun, hindi na ngayon, giit ko. Ayaw mo talaga? Pangungulit niya, sunod-sunod ako umiling sa kanya. Kahit 1 round lang, dagdag niya pa, pakaramdam ko lahat ng dugo ko lumipat sa pisngi ko. Na-imagine ko palang nagagawin namin ang sexy time na yon, kinikilabutan na ako. Nung gabi na yon na may nangyari sa amin, dala na siguro yun ng alak na nasa sistema ko, kaya nagpadala ako sa init ng katawan. Pero ngayon, nasa matino akong kaisipan para lang hindi ko na ata kayang gawin yon. Oo nga't 2 beses na kami nag-make out ni Leo at naghalikan. Pero kapag tungkol sa bagay na yon, parang hindi ko ata kayang gawin. Nanghihina kaagad ang mga tuhod ko at kinakabahan ako. Okay, hindi kita pipilitin. Pagsuko niya, niyuko niya ako tinalikan sa noo. Ngumiti ako at niyakap ang bewang niya. Thank you, bulong ko. Hindi lahat ng lalaki kayang arespeto ang pagkababae mo. Napangiti ako nang yakapin niya ako pabalik. Binuhat ako ni Leo papunta sa kwarto niya at maingat na nilapag sa malambot niyang kama. Ngumiti ako sa kanya nang patungan niya ako ng comforter. Sleep wife, bulong niya sabay haplos sa pisngi ko. Tumitig ako sa mga mata niya pagkaway ngumiti. Niyuko niya ako at mabilis na hinalikan sa labi. Check ko lang si Leah Marie. Paalam niya, bago lumabas sa silid, ipinikit kong mga mata ko na unti-unting bumigat ang talukap ko. Mami? Nagising ako nang marinig ang pagtawag sa akin ni Leah Marie. Ngumiti ako bago nagtalukbong ng comforter. Mami! Mami! Sigaw niya. Gumalaw ang kama na umakyat siya at pilit na tinatanggal ang comforter na nakatalukbong sa akin. Mami! Tawag niya. Bulaga! Sigaw ko nang tanggalin kong comforter. Napahagikik naman siya at mabilis na yumakap sa leg ko. Pinaliguan ko siya ng halik sa mukha na kinakalakas ng hagikik niya. Good morning, sweetie. Bati ko sa kanya sabay halik sa leeg niya. Good morning, mommy. Bati niya pabalik sabay halik sa labi ko. Malawak ako napangitit pinuhat siya. Buhat-buhat ko siya na lumabas kami sa kwarto. Nabutan namin sila yun sa sala. Mukhang papunta na ito sa kumpanya. Aalis ka na? Tanong ko na makalapit kami. Kinuha nito sa akin si Leah Marie siyang nagbuhat. Yeah, may tugon niya sa akin bago binalingan ng batang nasa bisig niya. Where's my goodbye kiss? Utas nito kay Leah Marie. Matunog siyang hinlikan ni Leah Marie sa magkabila ang pisngi.
bago siya niyakap ng mahigpit. Bye, Daddy! I love you! Napangiti ako sa tinura na anak ko. Bye! Ingat ka and drive safely. Utas ko. Tipi siyang umiti sa akin bago binaba si Leah Marie. Send me a message later when you finish grocery shopping. I will pick you up. Tumango naman ako sa kanya bago siya lumabas ng bahay. Kumaway naman kami sa kanya ni Leah Marie nang lumingon siya sa amin bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Leah Marie, what do you want to eat? Tanong ko kay Leah Marie nang yukuin ko to. Jollibee, Mommy? Magiliw na sabi niya. Oh, sa Jollibee niya gustong kumain. Maligo na tayo. Pupunta tayo sa Jollibee. Utas ko, natawa ako na mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto niya. Napailing-iling ako habang tumatawa. Mukhang excited na excited talaga siyang pumunta sa Jollibee. Sinundan ko naman siya, naligo na din ako at nagbihes. Nilagyan ko ng pulbos si Leah Marie at sinuklay ang buhok niya bago kami umalis. Tapos na ako mag-grocery ng mga kailangan ko para sa mango graham na gagawin ko at mango jam. Nag-text na ako kay Leo na sunduin na lang kami ni Leah Marie dito sa Ayala Mall. Mommy, I want spaghetti and hamburger. Anong Leah Marie na makita ang Jollibee. Ay oo nga pala, muntikan ko pang makalimutan na ng request niya. Kinuha kong kamay niya at iginiya siya papasok sa loob. Matapos ko siyang paupuin sa bakanting mesa, pumila kaagad ako at nag-order. Ang swerte namin ni Leah Marie dahil walang gaanong customers. Yay! Pumapalakpak si Leah Marie nang ilapag ko sa ibabaw ng mesa ang tray na may lamang in-order ko. Daddy! Sigaw ni Leah Marie na makilala ang daddy niya. Inakap kaagad ni Leo si Leah Marie at kinarga na makalapit sa amin. Ang bilis mo ata. Tanong ko sa kanya nang maupo ako. My meeting place is nearby. Pupunta na din ako dito nang ma-receive ko message mo. Utas niya habang karga si Leah Marie. Leah Marie, kain ka na? Sabi ko kay Leah Marie. Inupo ito ni Leo sa upuan at sinubuan ko naman siya ng spaghetti. Pumalakpak siya habang umunguya. Mukhang nagustuhan niyang lasa noon. Napatingin ako kay Leo na dinikit ito sa bibig kong hamburger. Sumenyas itong kumagat ako doon. Kaya ginawa kong gusto nito. Mabilis akong kumagat doon at ngumuya. Napaawang labi ko nung kumagat din siya sa kinagatan ko. Napangiti na lang ako habang umunguya. Muli kong sinubuan si Leah Marie at pinunasan ng tissue ang mantsa sa gilid ng labi niya. Muli kong pinakagat si Leo ng burger na hawak niya. Nainggit din si Leah Marie kaya nakikagat din siya. Nang matapos kami sa pagkain, kaagad na nagaya si Leah Marie umuwi na. Mapungi ang mga mata nito. Halatang inaantok kaya nagpasasan na sa daddy niya. Kinuha kong phone ko at kinuha na ng picture ang likuran ni Leo habang pasan nito si Leah Marie. Nakatunghay ang malit na mukha ni Leah Marie sa balikat niya kaya kitang-kitang mukha ni Leah Marie sa kamera. Lumawak ang ngiti ko habang sinusundan sila ng tingin bago ako mabilis na naglakad para makasabay sa kanila. Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan yun ni Leo. Nagangat ako ng tingin sa kanya at ngumiti. Alam kong pulang-pula na yun ngayon ang pisngi ko. Dumiretso kami sa parking lot kung nasaan nakapark ang kotse niya. Hawak pa rin itong kamay ko habang pasan si Leah Marie na himbing na sa pagtulog. Binuksan kong pinto ng passenger seat at pumasok doon. Nilagay ko mga bitbit ko sa backseat. Bago sa akin binigay ni Leo si Leah Marie. Maingat kong hiniga si Leah Marie sa kandungan ko. Sinara ni Leo ang pinto bago umikot papunta sa driver's seat. Kamusta nga palang trabaho mo? Tanong ko kay Leo nang maisara niya ang pinto. Bumalik siya sa akin bago binuksan ang engine ng sasakyan. Good, maikling tugon niya saka mabilis na pinasibat ang sasakyan. Diba bukas na yung wedding photoshoot natin? Tanong ko, mukhang hindi magandang araw nito. Tahimik ito't parang may malalim na iniisip. Oh, I forgot, may big client ako bukas. Hindi ko napakancel yung meeting, utas niya habang nakatuon ng buong atensyon sa daan. It's fine, may pre-na pa naman tayo. Nakangiting sabi ko, niyuko ko si Leah Marie komportable na kapag-kakarga ko. Mukhang napagod siya sa biyahe namin kahapon kaya antok na antok siya ngayon. Niyuko ko siya tinalik-halikan. Is it really okay with you even if you are the only one going to the photoshoot? Tanong niya saka ako saglit na binalingan. Yeah, it's really okay with me. Mabilis sa tugon ko. Wala naman sa akin problema kung ako lang mag-isa. Naintindihan ko naman kung bakit hindi niya ako masasamahan. Isa siyang businessman at napakabising tao. Hindi ko yun maialis sa kanya. Sunod-sunod ang pagbuntong hiningang ginawa ko nang bumukas ang gate ng bahay at pinasok niya ang kotseng sinasakyan namin at tinigil yun. Dali-dali siyang lumabas at umikot papunta sa akin at binuksan ang pintuan ng passenger seat. Kinuha niya mula sa akin si Leah Marie na himbing pa rin sa pagtulog. Binalingan ko naman ang mga pinamili ko sa backseat at binitbit yon palabas ng sasakyan. Ano nga palang gusto mong dinner? Magluluto ako? Tanong ko kay Leo. I'm going back to my office. I might not be home until tomorrow. I will only take my essentials.
I'll just call you to check up on you and Leah Marie. Hindi ako umimik sa sinabi nito. Dumiretso ako sa kusina para ayusin ang mga pinag-grocery ko. Dumiretso naman si Leo sa kwarto ni Leah Marie. Hinugasan ko mga binili kong prutas bago nilagay sa refrigerator. Napatigil ako nang may mga brasong pumulupot sa bewang ko. Nilingon ko si Leo na nasa likuran ko tinirap ito. I have to go. Take care of Leah Marie, okay? Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Niyuko niya ako at mabilis na inangkin ang labi ko. Marin ako napapikit sa ginawa nito. Mabilis ko niyakap ang leg niya at sinabayan ang paggalaw ng labi niya. I will. Be safe. Bulong ko sa kanya nang pakawalan niyang labi ko. Tumango siya sa akin at tipid ng umiti. Bago ako pinakawalan at umalis. Napabuntong hininga na lang ako nang marinig ang pag-ugong ng sasakyan niya. Tinuloy kong ginagawa ko. Bago nagluto, nagprito lang ako ng manok para mabilis na lutuin habang gumagawa ng graham. Napangiti ako nang matapos ako sa ginagawa at nilagay yun sa refrigerator. Mango jam naman ang gagawin ko mamaya. Masarap yun kapag may palaman tinapay. Naalala ko bigla si Janice. Yayain ko kaya siyang samahan ako bukas sa photoshoot. Kinuha ko sa bulsa ang cellphone ko at mabilis na dinayal ang numero ng kaibigan. 2 beses ko yung dinayal bago niya sinagot ang tawag ko. Oy Maria, kamusta na? Bungad nito. Okay naman, nakauwi na kami from Laguna at nag-aayos na din kami ni Papa. Masayang anunsyo ko. Talaga? Finally, mabuti naman. Hindi ako kontento na sa phone lang tayo mag-usap. Pupuntahan kita mamaya pag nagsara na ako nitong coffee shop, okay? Pahayag niya. Nahina naman ako natawa. Marites talaga to. Okay, sige. Hintayin kita. Sabi ko bago binaba ang linya. So anong nangyari sa inyo sa Laguna? Curious na tanong ni Janice. Magkaibigan pala sila mama at mommy. Ang kwento nila 6 na taon na sila yung pumunta sila sa amin. Buntis daw na si mama sa akin tapos sumipa daw ako ng hawakan nila yung tiyan niya. Pagsisimula ko ng kwento, nalaki naman ang mata ni Janice at napanganga. What? Sigaw niya. Sinanyasan ko siyang huwag maingay baka magising si Leah Marie. Talaga ba? Para napaka-intriga na tuloy ng love story niya ni Lea Del Blanco. Pahayag niya. Pwede ka maging novel story namin eh. Kahit ako hindi rin ako makapaniwala nang kinuwento yung sa amin ni mama at mommy. Ikaw ba naman mabuntis na hindi mo kilalang lalaki tapos isang iglap lang anak pala siya ng matalik na kaibigan ng mama at papa mo? Hindi ba kahit sinong nasa sitwasyon ko talaga mabibigla at magugulat kung gano'n ang mangyayari? Akala ko yung inamin niya sa akin na siyang daddy ni Leah Marie ang pinaka-shocking moment na nangyari sa buhay ko. Meron pa pala. Kaya habang nagkakwento nun sila mama at mommy, nakatulala lang talaga ako habang isa-isang pinagsisingkin sa utak kong pinagsasabi nila. Oo, may naikwento na sa akin si mama noon na may matalik siyang kaibigan pero hindi ko inaasahan na si mommy pa talaga yun. Ang late talaga ng mundo no? Nga pala Janice, pwede mo ba akong samahan sa photoshoot ko bukas? Busy kasi si Leo kaya hindi ako masamahan. Nahihiya naman ako magpasama kay mommy. Tanong ko kay Janice para may iba naman ang topic namin. Uminom muna to ng juice at tinimpla ko bago sumagot sa akin. Hindi ko pa alam dear, marami kasi akong customer ko ngayon. Pero titingnan ko bukas kung pwede ako, tugon niya. Gumiti naman ako sa kanya bago tumango. Madilim na namang paalam na umalis si Janice. Yun naman ang pagising ni Leah Marie, iyak to ng iyak. Problemado na ako na meron tong lagnat. Mommy, I want to see my daddy. Umiyak na sabi ni Leah Marie. Napasa po ako sa nuukot na pabuga ng hangin. Okay, basta uminom ka na muna ng gamot. Sabi ko, sunod-sunod na pagiling ito kasabi na magpatak ng mga luha. No, I want to see my daddy. Nagwawalang sigaw niya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Natataranta ako. Matigas talagang ulo niya kapag nagkakaroon ng lagnat. Kinuha ang phone ko at sinagot ang tawag ni Leo. Mabuti naman at tumawag to. Mommy, please. I want to go and see my daddy. Sigaw pa ni Leah Marie. What's that? Umiiyak si Leah Marie. Nag-aalalang tanong ni Leo mula sa kabilang linya. Oo, may lagnat siya. Ayaw niya uminom ng gamot. Gusto niya makita ka. Buntong hiningang sabi ko habang kay Leah Marie ang tingin na tuloy sa pag-iyak at pagwawala. Oh shit, rinig kong mura nito mula sa kabilang linya. Kinabahan naman ako. Okay, I have another car in the garage. Come here with Leah Marie. Utas niya. Okay, kausapin ko muna siya. Sabi ko. Leah Marie, your dad wants to talk to you. Baling ko sa anak ko naglulupasay sa sahig. Tumigil naman ito at kinuha mula sa akin ng phone ko ni abot ko yun sa kanya. Daddy? Humikbing sabi niya. Mabilis ako nagtungo sa kusina at kinuha ang Tupperware. Nilagyan ko yun ng pinagprito kong manok at kanin. Kinuha ko na din ang mango graham na nasa refrigerator para baunin papunta sa kumpanya ni Leo. Dumiretso ako sa kwarto ni Leah Marie para ipili siya ng mga damit na dadalhin. Lumuhod ako kay Leah Marie tinawakan ang malit niyang mukha.
Pinunasan kong basang mukha niya, saka siya niyakap ng mahigpit. Kailan siya naging ganito? Nagulat ako ng daddy niya ang hinahanap niya ngayon. Dati kasi akong hinahanap niya kapag may lagnat siya. Okay sweetie, puntahan na natin si daddy. Tanong ko sa kanya. Yes mommy, sigok-sigok na sabi niya. Binuhat ko siya habang bitbit ang bag. Nagtungo ako sa kusina para kunin ang pagkain babaunin namin habang karga pa rin si Lia Marie. Mahigpit na nakayakap si Lia Marie sa leeg ko at nagtungo kami sa garahe. Ngayon ko na napansin ang isa pang kotse doon ni Leo. Binuksan ko pinto ng passenger seat. Kahit hirap na hirap ako sa pagbuhat kay Lia Marie sa mga bitbit ko, maingat ko siyang pinaupo doon at sinuotan ng seatbelt. Mabilis ako nagtungo sa driver's seat at nilagay sa backseat ang mga bitbit ko. Kinuha ko sa loob ng bagong Tempra Cool Touch para ilagay kay Lia Marie. Ayon itong uminom ng gamot habang hindi pa niya nakikita ang daddy niya. Kaya heto munang Cool Touch ang ilalagay ko para humupang lagnat niya. Ninervyos talaga ako kapag nagkakasakit ang anak ko. Mabuti na lamang pumayag siyang lagyan ko siya ng Cool Touch kaya naging kampante na ako. Binuhay ko ng makina ng sasakyan at pinasibad iyon. Muling tumawag si Leo. Si Lia Marie sumagot noon dahil siya may hawak sa phone ko. Okay daddy, rinig kong sabi ni Lia Marie sa kausap. Nag-usap lang silang mag-ama habang nagmamaneho ako. Paminsan-minsan nililingon ko si Lia Marie para tingnan siya. Pinark kong kotse sa parking lot ng Del Blanco Airlines at bumusina nang makita sa Leo nag-aabang sa pagdating namin. Nakasandal ito sa pinto ng driver's seat ng sasakyan niya. Kaagad itong lumapit sa amin. Binuksan niyang passenger seat at nilabas doon si Lia Marie. Kinuha ko naman ng mga dala ko nakalagay sa backseat bago lumabas sa sasakyan. Are you fine now, sweetie? I'm really sorry. Anang ni Leo. Niyakap at tinalikan niya si Lia Marie bago kami pumasok sa loob ng kumpanya. Hindi kami sa opisina niya dumiretso ko hindi sa VIP room. Ngayon ko lang nalaman na may kwarto pala dito. Maingat na nilapag ni Leo si Lia Marie sa kamang nandoon. Inayos ko naman ang mga dala ko sa mini table. Ikaw na magpakain at magpainom sa kanya ng gamot. Sabi ko kay Leo. Tumango naman si Leo. Upo lang ako sa single sofa habang sinusundan ang bawat pagkilos ni Leo. Inilibot ko na din ang mata ko dito sa kwarto. Dito ba siya nagpapalipas ng gabi kapag hindi siya nakakauwi? Take this sweetie para mabilis kang gumaling. Rinig ko sabi ni Leo sa bata. Tumayo ako. Sinalinan ko ng tubig ang baso at inabot yun sa kanya. Mabuti na lang at may tubig siya. Nakalimutan ko magdala ng tubig. Thank you. Pagpapasalamat sa akin ni Leo nang abutin niya mula sa akin ng baso may lamang tubig. Tipid lang akong ngumiti sa kanya. Muli ako naupo sa sofa at bumuntong hininga. Biglang nanariwa sa isip ko yung mga panahong nasa ospital si Lia Marie at umamin sa akin sa Leo na siya ang daddy ni Lia Marie. Akala ko panaginip lang pero heto ako ngayon, malapit nang ikasal sa kanya. Are you okay? Tanong ni Leo sa akin nang lingunin ako. I'm fine, medyo nataranta lang ako kanina. Tugon ko. Tumayo siya tumupo sa tabi ko. Sumandal ako sa matipo ng dibdib niya nang yakapin niyang bewang ko. I was so scared earlier when I heard her guy. I'm really restless. Lumayo ko ng bahagya sa kanya at tinarap siya. Thank you Leo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Iiling-iling na sabi ko. It's okay, kung alam ko lang na may lagnat na pala siya, hindi na ako umalis. Sisi niya sa sarili. No, wala kang kasalanan doon. Agap kong sabi. Marina ko napapikit ng halikan niya ako sa noo. Dumampi ang kamay ko sa leeg niya, tinitigan siya sa mga mata. Ngumiti ako at niyakap siya. Maganap na kaya ang kasal sa pagitan ni Leo at Marie? Makuha na kaya nila ang kasiyahang pinapangarap nila kasama ang kanilang anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.